Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elma. Nakatira dito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kung tatanungin niyo naman ang edad ko, hindi pa naman ako dumarating sa pagkaretiro. Wala pa akong 60. Balitubong Negros ako at nakapag-asawa lamang ng taga Nueva Vizcaya. Nakilala ko ang asawa ko nang minsang magtrabaho ako sa Manila bilang tindera sa isang hardware. Nagkataong na magtatrabaho rin ang asawa ko bilang bodigero sa palengke. At tuwing uwian ay palagi kaming nagkakasabay sa may daanan. Hanggang sa hindi nga katagalan ay nagkakilala kami. At inalam niya kung saan ako nanunuluyan. Hanggang sa hinahatid-hatid niya na ako sa tinutuluyan ko. At yun na nga, doon na buo ang aming love story. Pero syempre, hindi ang love story namin ang ibabahagi ko mga kagiliw. Horror narration to eh. Horror channel ito ni Sir Seth. Sisimulan ko ang pagbabahagi ng aking karanasan patungkol sa sinasabi ng karamihang nilalang na kumakain ng laman loob ng tao at ng hayop. May katagalang panahon na nang nakalipas nang mangyari ito. At ng mga panahong yon ay kasalukuyang buntis ako ng 5 buwan sa panganay naming anak ni Ruben. Medyo liblib ang sityo na tinitiran ko ng mga panahon na ito. Bibihira ang mga kapitbahay. Sa tansya ko ay mga nasa 10 o higit pang kabahayan lamang ang nakatirik sa may sityong yon. Magkakalayo ang magkakapitbahay kaya naman hindi pa nauso noon ang tsismisan sa gilid ng daan. Kumbaga, kapag may mangyaring masama sa'yo, sisigaw ka pa ng pagkalakas-lakas para marinig ka ng mga kapitbahay. Kung hindi ka pa nga gagamit ng megaphone, hindi ka maririnig ng mga kapitbahay mo. Ganun ko may lalarawan ng lugar na tinitiran namin noon. Hindi tulad ngayon na kahit mahinang ungol lamang ninyong mag-asawa sa kalagitnaan ng gabi, rinig na ng kapitbahay. Lahat ng mga kalalakihan noon ay abalang-abala sa mga gawaing bukid. O kaya naman ay sa palayan at ang mga kababaihan naman ay abala sa mga gawaing bahay at pag-aalaga ng mga anak. Isang hapon, nadatnan ako ng asawa kong abalang-abala sa ginagawang pag-aayos ng panggatong. Sinita niya ako at pinagsabihang huwag ako magpakapagod dahil alam ko naman umanong maselan ako magbuntis. Paano na lamang kung may mangyaring hindi maganda sa akin? Tapos nagkataong wala siya sa bahay. Sino na lamang ang tutulong sa akin gayong may kalayuan ang bahay ng mga magulang niya? Ikaw talaga, Elma. Tigas ng ulo mo. Alam mo namang hindi kita pinapayagang magpakapagod, di ba? Paano na lang kung may nangyaring hindi maganda sa'yo dito sa bahay? Sino na lang yung tutulong sa'yo? Alam mo namang wala akong palagi eh. Tigilan mo na nga yung pag-aayos mo ng panggatong at ako nang bahala. Ano ka ba naman, Ruben? Hindi naman mabigat yung gawain na to. Kayang-kaya ko tong gawin. Tsaka anong gusto mong gawin ko? Maghapong nakabutang-tang dito sa bahay at natutulog. Bigat-bigat na ng katawan ko kaya hayaan mo na akong magkikikilos. Minsan lang naman eh. Kapag ikaw talaga napano at yung dinadala mo makikita mo, pipingutin ko talaga yung singit mong babae ka. Inutusan niya na lamang akong ipagtimpla siya ng kape. At siya na raw ang tatapos sa ginagawa ko. Siya na rin ang maghahakot papasok sa kusina ng mga panggatong na pinagpuputol-putol ko na. Matapos kong ipagtimpla ng kape, naglakad na ako pabalik sa labas ng bahay. Nang nasa pintuan na ako, meron akong nakitang babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Nakakuble ang kalahating katawan ng babae sa puno ng mangga. Kaya't hindi ko ito masyadong nakikita. Sa pag-aakala kong nakikisilong lamang ang babae gawa ng medyo tirik pa ang araw ng hapong yun ay binaliwala ko na lamang ito. Paglapit ko sa asawa ko ay kagad kong inabot ang hiningi niyang kape. Sinabihan ko siyang magpahinga na muna
dahil kagagaling lamang niya sa trabaho noon. Ruben, nakita mo ba yung babaeng yon? Sinong babae? Ayun oh. Wika ko at tinignan ng babae. Pambihira. Gutom ka lang yata, Elma. Wala naman akong nakita eh. Ano bang babaeng pinagsasabi mo dyan? Wala naman ah. Meron. Ano ka ba namang lalaki ka? Gamitin mo nga yung mga mata mo. Hindi ang bunganga mo. Naiinis na ako ng mga sandaling yon, kaya't sinabihan ko siyang hindi bali na. Huwag niya nang pansin ng sinasabi ko dahil kung hindi naman talaga makita ng mata niyang hindi ko alam kung may diferensya na ba. Huwag na lang. Inis na pumasok na ako sa loob ng bahay. Kumuha na lamang ako ng pera at lumabas para bumili sa tindahan ng makakain namin. Saan ka pupunta? Diyan lang sa tindahan ni Manang Lily. Bibili lang ako ng makakain. O sige, mag-ingat ka. Mas lalo akong nainis kay Ruben nang sabihin niya yon dahil sa para bang lahat na lamang ng ginagawa ko. Palagi niya akong pinagsasabihang mag-ingat. Kahit na lumabas lamang ako ng bahay ay sasabihan niya ako mag-iingat palagi. Pakiramdam ko tuloy, parang clumsy ako kung ano man. Hindi ko na pinansin si Ruben. Tuloy-tuloy lamang akong lumabas ng bakuran at tinungo na ang tindahan ni Manang Lily. Makaraan ng ilang minuto. Noong pabalik na ako ay napaigtad ako dahil sa gulat. Nang biglang sumulpot sa may harapan ko, ang babaeng natanaw ko kanina. Sa pagkakataong yon ay malinaw ko nang nakikita ang babae. At sa palagay ko, Sir Seth, kaidaran ko lamang din ito o higit pa ng bahagya. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na halos sumahid na sa lupa. Nakatalukbong ito ng belong puti at tanging ang maamo at magandang mukha lamang ito ang nakalantad. Hindi ko maintindihan ang sarili ko ng mga sandaling yon. Dahil sa kahit napakaamo at maganda ng kanyang mukha ay para bang nakakatakot. Mukhang napakalusog ng sanggol sa sinapupunan mo ah. Mag-iingat ka ah. At ingatan mo palagi yan. Nakangising wika nito at parang may laman ang kanyang mga sinasabi. Oo naman. Palagi ako nag-iingat. Yan din kasi ang palaging sinasabi ng asawa ko. Napansin kong biglang sumimangot ang babae matapos kong banggitin ang pangalan ni Ruben. Nagpakilala ito bilang Maribel. Wala sa sariling nagpakilala rin ako. Sinabi ko sa kanyang nakita ko siya kanina sa punong malapit sa bahay at tinanong ko ito kung anong ginagawa niya doon. Ayon sa kanya, sumilong lamang umano siya gawa ng may pinuntahan siyang kaanak na doon lamang sa unahan ng bahay namin. Kaanak? Sinong kaanak? Tsaka huwag mo sana masamain ah. Itatanong ko lang sana kung saan ka nakatira kasi halos lahat dito medyo kilala ko na at namumukhaan ko eh. Ikaw bago lang. Sumeryoso muna ang mukha nitong ni Maribel bago binanggit ang lugar na tinitirahan niya. Hindi yan pamilyar sa akin kaya tumangu-tangu na lamang ako. Sinabi niya rin sa akin kung sinong kaanak ang pinuntahan niya. Ilang mga palitan na usapan muna ang naganap bago nagpaalam si Maribel pero bago ito, sinabi niya sa akin babalik raw siya sa Makalawa. Kung maaari sana ay dadaan siya sa bahay ko dahil marami siyang dadaling kamote at saging sa tiyahin niya. Bibigyan niya umano ako nun. Naku, nakakahiya. Huwag mo na akong bigyan. Dagdag bigat lang yung bibigay mo sa akin eh. Iginiit ni Maribel na dalhan niya ako ng kamote. Tsaka saging. Mag-harvest raw kasi ang mga magulang niya at marami yon. Kaya't sa ayaw at sa gusto ko, bibigyan niya umano ako. Para hindi na siya mangulit pa ay tumango na lamang ako noon. Sa tono ng pananalita nito ni Maribel ay parang hindi lamang yun ang unang pagkakataong nakita niya ako.
kasi kahit na unang pag-uusap pa lamang namin yon, magiliw siyang nakikipagkwentuhan sa akin at parang malapit kami sa isa't isa. Sa paglipas nga ng ilang sandali, pag-uwi ko sa bahay, tinanong ako ni Ruben kung bakit natagalan raw akong bumili sa tindahan. Wala naman sa loob kong sinabi sa kanyang nakipagkwentuhan pa ako kaya ako natagalan. Mabuti naman kung ganun. Dapat nga kahit minsan mangapit bahay ka naman para hindi ka maburyo dito sa bahay natin. At hindi yung kung ano-anong mabibigat yung ginagawa mo dito. Anya pa. Hindi ko na lamang siya pinansin. Dire-diretso akong pumasok sa loob ng bahay. Lumipas sa mga araw ay palagi nang bumibisita sa bahay si Maribel nang hindi nalalaman ni Ruben. Ang akala niyang pumupunta sa bahay ay ang matandang kapitbahay naming si Aling Ising noon. Ito lang kasi ang palagi kong kakwentuhan kapag wala ang asawa ko. Magmula noong pumupunta-punta na sa bahay si Maribel para makipagkwentuhan, napansin ko ring hindi na lumalabas ng bahay ang matanda. Hindi ko rin ito natatanaw na nagwawalis sa bakuran ng bahay nito. Isang araw nga, pinuntahan ko si Aling Ising sa bahay nito. Nag-aalala na kasi ako na baka mamaya ay kung ano na ang nangyari sa kanya. Mag-isa lang naman sa bahay at matanda nito. Aling Ising, tao po. Tawag ko sa kanya. Nakailang tawag pa ako bago bumukas ng bahagya ang pintuan at sumilip ang matanda. Aling Ising, may dala po akong pagkain. Sabay bitbit ng baunang may lamang ulam. Saka pa lamang binuksan ng matanda ang pintuan pero hindi niya ako pinapasok. Paasik niyang sinabing maghintay lamang ako sa labas dahil ililipat niya lang ng ibang lalagyanan ang binigay kong ulam sa kanya. Nagtaka naman ako sa kadahilan ng parang nagbago ang pag-uugali ng matanda. O siguro, wala lang sa hulog ang matanda ng araw na yon. Dati-rati kasi palangiti ito at makwento. Kapag nga pumupunta ako sa bahay niya ay nakagawian ko ng pumasok agad sa loob at dire-diretso sa may kusina. Nung 2 buwan pa lamang kasi nang ipinagbubuntis ko ang panganay, ay palagi kong hinahanap-hanap ang nilulutong paksiw na tulingan ni Aling Ising. Sarap na sarap talaga ako at gumiginawa ang pakiramdam ko sa tuwing nakakatikim na ako ng nilutong paksiw na yon. Pero ng mga sandaling yon, kakaibang kinikilos ng matanda. Nakamulagat pa ang kanyang mga mata at nangingitim ang gilid na para bang ilang gabi siyang hindi nakatulog ng maayos. Aling Ising, ayos lang po ba kayo? May sakit po ba kayo? Tanong ko nang may aabot niya sa akin ang baunan. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay mabilis na nitong isinara ang pintuan. Ni hindi man lamang ako nito kinakausap. Nagtataka namang napapatanong na lamang ako sa aking isipan kung ano ang nangyari kay Aling Ising noon. Bakit parang hindi maganda ang araw niya? Kinahapunan, habang nagkakape ang asawa ko, nabanggit ko sa kanya si Aling Ising. Sinabi ko sa kanyang hinatiran ko kanina ng ulam ang matanda. Kaya nga lang ay parang wala yata ito sa hulog. Sinabi na lamang ng asawa kong baka pagod lamang ang matanda o kaya naman ay may problema. Huwag ko na lamang umanong bigyang pansin yon. Kinagabihan ng araw na yun, Sir Seth. Matapos kong maghugas ay napasigaw ako ng wala sa oras. Meron akong nakitang pulang mga mata. Nakasilip ito sa may siwang ng kawayang dingding malapit sa may banggera. Sa gulat ko, natapunan ko yon ng pinaghugasang tubig. Mabilis namang pumasok sa kusina si Ruben at sa nag-aalalang boses ay tinanong niya ako kung bakit ako sumisigaw. Ayaw niya sanang paniwalaan ang sinabi ko pero nung marinig niya ang ingay sa may likuran ng bahay na para bang may pato doon,
Mabilis niyang hinugot ang itak na nakasukpit sa dingding ng bahay at patakbong lumabas. Dali-dali naman akong pumunta sa may sala at isinara kagad ang pintuan. Makaraan ng ilang saglit ay bumalik na ang asawa ko. "Ruben, anong nakita mo sa likuran ng bahay natin?" "Wala na akong naabutan sa likod eh. Mukhang hindi tayo titigilan nun ah." "Anong sinasabi mo, Ruben?" Wala. Sige na, magpahinga ka na. Ako na yung bahalang magsarado ng pintuan." Kinakabahan man ay sinunod ko na lamang ang sinabi ni Mister. Pumasok ako sa may silid at nagpahinga. Naalarma ako ng mga oras na yun dahil sa nitong mga nakaraan lamang ay may bali-balitang may mga aswang umano sa baryo. Wala pang nakakakilala kung sino pero malakas ang hinala nilang isa umano sa mga kapitbahay namin yon. Kaya naman hindi ko maiwasang matakot at kabahan para sa kaligtasan ng anak ko. Hindi naman kasi lingid sa atin na mabango sa mga aswang ang buntis, sanggol at mga may sakit. Nag-aalala rin ako kay Aling Ising dahil baka mamaya inaaswang na yung matanda. Naisip ko kasing baka may sakit pala ito at hindi sinasabi sa amin. "Ruben, puntahan mo si Aling Ising, baka napano na siya eh." "Anong napano eh? Wala namang sakit yung matandang yun. Bakit ka mag-aalala doon?" "Anong walang sakit? Ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Kanina nung hinatiran ko siya ng pagkain, di ba mukhang may sakit yun? Parang ilang araw nang hindi nakakatulog ng maayos. Puntahan mo naman siya oh. Nag-aalala ako sa kanya." Umiling-iling ang asawa ko at sinabihan niya kung wala raw sakit si Aling Ising. Kanina bago kami maghapunan ay natanaw niya ang matandang nakatayo sa labas ng bahay nito at mukhang may ginagawa. Kaya't papaano kung nasabing may sakit ang matanda? "Teka, anong sabi mo? Ilang araw nang hindi lumalabas ng bahay si Aling Ising?" "Oo, Ruben." Sino yung kaibigang sinasabi mong pumupunta dito palagi sa bahay natin?" Diretsahan kong sinabi sa kanyang si Maribel yon. Binanggit ko rin sa kanya kung saan nakatira si Maribel at sinabi ko rin na sa tuwing dumadalaw lang naman si Maribel sa tiyahin nito, pumupunta sa bahay namin. Nakita kong medyo nanlaki ang mga mata ng asawa ko at para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko at sandaling natigilan. "Bakit? Kilala mo ba siya?" Tila natauhan naman si Ruben at agarang iniwas ang tingin sa akin noon. "Hindi ko siya kilala." "Kung hindi, bakit parang iba sa reaksyon ng katawan mo yung sinasabi mo?" Wika ko noon. Dahil sa noon ko lamang napagtantong sa dinami-raming mga kababaihan sa lugar namin. Tanging si Maribel lamang ang nakikipaglapit sa akin noon. Maliban kay Aling Ising dahil kapitbahay ko naman ito. Si Maribel kasi Sir Seth ay hindi ko siya kapitbahay pero kung ituring niya ako ay daig pa ang matagal na magkaibigan at magkapitbahay. Hindi makasagot ang asawa ko. Iniba niya ang usapan at sinabi niya sa akin matulog na raw ako dahil hindi pwedeng magpuyat ang buntis nun. Kinabukasan, nilagnat ng mataas si Ruben. Halos mangatog na siya sa sobrang taas ng lagnat at may mga malalaking butlig na nagsulputan sa kanyang braso at muka. Malalayo ang agwat ng mga butlig niya pero malalaki ang mga yon. At may mga nanana sa loob na animoy, hitik na hitik, at anumang sandali ay magsisipagputukan na. Nakaramdam ako ng pantidiri habang pinagmamasdan ng mister ko. "Ano ba kasing nangyari sa'yo? Wala naman to kagabi ah. Bakit pag-gising natin may mga malalaking butlig ka na sa braso at sa muka?" "Hindi ko alam." Nang araw na yon ay dinala ko sa pagamutan si Ruben. Niresetahan naman siya ng gamot pero para sa allergy lang. Dahil sa wala naman raw nakitang sakit ang doktor na tumingin dito. Pinayuhan lamang ako ng doktor
kung ano ang mga dapat gawin sa taong may allergy sa mga pagkain. Yun naman ang ginawa ko. Pero dumaan na lamang ang ilang araw ay parang mas lalong lumalala lang ang kalagayan ng mister ko. Nakailang beses ko na siyang dinala sa ospital pero wala namang nangyayari. Marami na rin ako mga kababalagang nararamdaman at naririnig gabi-gabi noon. Kinaumagahan, may mga nakikita akong bangkay ng hayop sa bakuran ng bahay. Wakwak ang tiyan. Walang mga laman loob. Nung una ay paisa-isa lang ang nakikita kong bangkay ng hayop pero habang lumilipas sa mga araw ay dalawa na minsan ang nakikita ko noon. Na para bang may sadyang nagtatapon doon. Presko pang iilang mga laman loob na naiiwan sa bangkay ng hayop. Kaya't alam kong bago lamang yon o kamamatay lamang ng gabi bago itapon sa harapan ng bahay. May mga gabi ring nagigising ako dahil sa naririnig kong may boses ng babae ang paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ng asawa ko. Pamilyar sa akin ang boses na yon. Ang hindi ko lang mahinuha ay kung saan o kailan ko nakausap ang babaeng tumatawag sa asawa ko. Kahit anong isip ko kung sino ang nagmamay-ari ng boses na yon, ay hindi ko talaga maalala. Nung minsang dumalaw sa bahay namin ang mga magulang ni Ruben, sinabi ko sa kanila ang mga kababalagang nangyari. Maging ang boses na tumatawa kay Ruben sa kalagitnaan ng gabi ay binanggit ko rin sa kanila. Nagkatinginan naman ang mag-asawa na para bang may alam sila sa mga nangyari. Nay, nangyari na po ba yung ganito dati sa sityo? Sunod-sunod na umiling ang binan kong babae at sinabi niyang hindi pa. Pero mukhang may kutob na sila kung sino ang babaeng tinutukoy ko nun. Pinutol naman ng binan kong lalaki ang sinabi ng binan kong babae. Nagsuwestyo nito na maghanap na raw kami ng albularyo sa lalong madaling panahon. Kailangan nating maghanap ng albularyo. Dahil malakas ang kutob kong kilala namin ang gustong bumiktima sa asawa mo. Matapos ka namin mag-usap, dali-daling naghanap ng albularyo ang binan kong lalaki. Samantalang ang nanay niya naman, nagpaiwan sa bahay para may kaagapay at katulong ako sa pag-aasikaso kay Ruben. Dapat ay nagpasabi kang may sakit pa ng asawa mo para naman natulungan ka namin sa pag-aasikaso. Pasensya na po, Nay. Nawala po sa isip ko na iparating sa inyong tungkol sa kalagayan ni Ruben eh. Natataranta na po kasi ako. Lumipas na lamang ang buong maghapon. Wala mahanap na manggagamot o albularyo ang binan ko. May nakita nga itong albularyo pero wala naman yun sa bahay. Dahil nasa karatig lugar umano. May ginagamot raw itong may sakit kung kaya naman ay hindi ito pwede. Nagbili naman ang biyanan ko sa asawa na manggagamot na kung sakali mang matapos manggamot ng araw yun yung asawa nito. Kung pwede ay pumunta sa bahay namin ng albularyo dahil papatingin niya naman ang mister ko. Kinagabihan, matapos namin kumain ang mga binan ko ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Na para bang kinakabag ako. Kaya naman naglagay ako ng langis ng niyog sa tiyan para mawala ang pananakit na yon. Ang buong akala ko kasi ay kinakabag lang talaga ako ng mga sandaling yon. Ilang sandali pa, naramdaman kong dahan-dahan ng kumalma ang pananakit ng tiyan ko. Nagpahinga na muna ako habang nakaupo sa upuan malapit sa bintana. Ang mga biyanan ko naman ay nagkakape sa kusina habang pinag-uusapan ang tungkol sa nangyari sa asawa ko. Hanggang sa maya-maya pa, ay may naririnig akong malalakas na katok sa pintuan. Sunod-sunod yon. Nagtataka ako at napapaisip kung sino ang kumakatok. Gawa ng kapag ganong oras na ay nasa loob na ng mga kabahayan ang mga tao sa sityo namin. At wala ka nang makikita pang mga pag-alagalang tao. Hindi sumagot yung tinanong namin. Bagkos ay kumatok ulit ng maraming beses na halos sirain ang pintuan.
Sino ba yan, iha? Gabing-gabi na nangangatok pa. Tanong ng biyanan kong babae. Habang naglalakad papalapit sa pintuan. Hindi ko po alam, Nay. Nung buksan niya ang pintuan, nanlaki ang mga mata ko at kamuntikan akong matumba sa kinatatayuan. Meron akong nakitang figura ng babae sa labas ng pintuan nun. Punong-puno ito ng balahibo sa buong katawan na aakalain mong may lahing unggoy. Namumula mga matang nakatitig sa gawi ko at walang humpay ang pagtulo ng malalapot na laway nito. Nakalangap na rin ako ng napakabahong amoy na para bang amoy patay na hayop na inuuod na. Napatakip ako ng ilong. Naalala ko bigla si Maribel. Hindi sa talaga ako maaaring magkamali dahil kamukhang kamukha ng babaeng nasa pintuan namin si Maribel. Maribel? Mahinang tanong ng biyanan kong lalaki. Hindi na nakapagsalita ang biyanan kong lalaki dahil sa narinig ko ang mahihinang huni ng wakwak na sa tingin ko ay nanggagaling mismo sa babaeng yon. Kinabahan talaga ako ng mga sandaling yon. Muli akong napatingin sa gawi ng babaeng nakatayo sa harapan ng pintuan. Ay naku, aswang! Magmadali kang pumasok sa kwarto, Elma! Sigaw ng biyanan kong babae at patakbo na rin itong lumapit sa akin. Samantalang ang biyanan ko namang lalaki ay patakbong nilapitan ng pintuan. Akmang isasara na sana yon pero bago pa man magawa, ay nakita kong tinalunan na ng nilalang ang biyanan ko at pinagkakalmot. Natataranta na ako at sumisigaw sa mga kapitbahay ko na tulungan kami. Pero alam ko sa sarili kong kahit anong pagsusumigaw ang gawin ko, walang makakarinig sa aking mga kapitbahay. Kung kaya naman dahil sa takot na nararamdaman, ay nabuhat ko ang lamiseta naming bilog na pangdalawahang tao lang. Dali-dali ko itong ibinato sa nilalang. Natamaan ito at ako ang napagbalingan nun. Dahan-dahan yung gumapang sa may sahig, papalapit sa akin at pagkatapos ay bigla na lamang ako nitong dinaganan. Puno man ng kalmot ang biyanan kong lalaki ay nakita ko itong pilit na tumayo. Malakas na hinatak ang nilalang na akmang itatarak na sana ang mahabang mga kuko nito sa nakaumbo kong tiyan. Ang lakas ng loob mong sugurin kami ditong animal ka, sabi ng biyanan kong babae at mabilis niyang hinampas ng 2x2 na nakuha niya sa gilid ng pintuan ang nilalang na yon. Sumigaw naman ang biyanan kong lalaking bigyan raw siya ng itak. Nanginginig man ang mga tuhod ko ay nagmadali na akong pumunta sa kusina. Hindi pa man ako makalapit sa may nilalang ay ibinato ko na sa biyanan ko ang itak na yon. Nung akmang tatagain niya na sana ito, hindi niya ito magawa dahil napakaliksi nun. Dali-dali itong tumakas. Hahabulin pa sana niya ito pero pinigilan na siya ng kanyang asawa at sinabihang wag nang lumabas nun. Dahil baka mamaya hindi ito nag-iisa. Napahiyaw ang biyanan kong lalaki at walang tigil na pinagtatagang dingding ng bahay namin na para bang pinanggigigilan niya yon. Nang makumpirma naming maayos naman ang lahat, saka pa lamang ginamot ng biyanan kong babae ang mga kalmot na natamo ng biyanan kong lalaki. Habang ginagamot niya, saka naman siya nagkwento. Ayon sa kanya, dating kinakasama ng asawa ko si Maribel. Naghiwalay lamang sila dahil tutol ang mga biyanan ko. Gawa ng may lahing aswang nga ang dalaga na yon. Gumawa sila ng paraan para hiwalayan ni Ruben si Maribel pero tila ginagayuma umano ng babae ang asawa ko dahil kahit anong pagpapayo ang sabihin nila ay parang bulag si Ruben sa katotohanan. Hindi niya pinapakinggan ang mga sinasabi ng mga biyanan ko. Hanggang sa isang pangyayari ang siyang nagpamulat ng mga mata ni Ruben.
Yun ay noong harap-harapang nilantakan ni Maribel ang laman loob ng alaga nilang baboy. Kamuntikan pa umanong mataga ni Ruben si Maribel kung hindi lamang ito kumaripas ng takbo. Magmula nga noong malaman ni Ruben na aswang ang kinakasama, nagpakalayo-layo na ito. Ang buong akala ng mga binan ko ay doon na matatapos ang lahat pero nagkamali sila. Sa hinaba-haba ng panahong nawala si Ruben sa kanilang sitio, hindi pumasok sa isipan nilang babalik ang aswang na yon sa kanilang lugar at tinitiktikan lang pala si Ruben na bumalik sa may sitio. Marahil ay may kinalaman rin ang aswang na yon sa nangyari kay Ruben. Dahil sa pagkakaalam nila, isang mangkukulam ang ina ni Maribel. Sumagi sa isipan ko noong nagdaang araw na may hinahanap si Ruben na damit. Pinaghubaran niya yon at isinampay lamang umano sa bintana. Naalala ko namang nakita ko yung hinahawak-hawakan ni Maribel nung huling beses na pumunta siya sa bahay. Sinabi ko sa mga binan ko ang napansin ko. Nagwika na lamang ang mga ito na hindi talaga titigil ang aswang na yon hanggat hindi binibigyan ng leksyon. Mabuti na lamang ng sumunod na araw, maaga pa lang ay dumating na ang albularyo. Matagal-tagal na proseso ang ginawa nito na pagriritual para matanggal ang kulam na nilagay ng aswang. Ginamot rin ako ng albularyo. Matapos ang gamutan ay sinugod nila ang bahay ni Maribel para bigyan ito ng leksyon pero ayon sa biyanan ko, nung punta nila ito ay wala na doon ang babae. Nadatnan na lamang nila doon ay ang librong itim at mga kagamitan sa pangungulam. Nakita rin nilang nakalagay sa baong walang mata ang damit na pinaghubaran ng asawa ko at may mga kung anong nakapaloob doon. Kaagad na kinuha yun ng albularyo at inalis ang kulam na inusal sa damit ni Mister. Winasak niya na rin ang mga kagamitan sa pangungulam noon. Ang iba namang hindi pwedeng wasakin dahil magdudulot tumano ng sumpa sa may sitio. Dinala ng albularyo at ibinaon sa likuran ng bahay nito. Tapos ay inusala ng sabulag at ibang orasyon para hindi makita at magalaw ni Numan. Ilang gabi ring hindi ako mapalagay dahil natatakot akong baka mamaya ay bumalik si Maribel at muli na naman kaming gambalain. Pero lumipas naman ang mga araw at linggo. Ni anino ng babae ay hindi nagpakita. Nagulat rin ako nang malaman kong wala na si Aling Ising. Umalis ito sa bahay at nung tingnan naman ng albularyo ang bahay nito, ay meron ding marka ng aswang. Ayon pa sa albularyo, mukhang may nanghawa o mano sa matanda. At para siguro hindi makapanakit ng mga taga-sityo, umalis na lamang ito sa lugar namin nang walang nakakaalam. Simula nga nang mangyari yon sa akin mga kagiliw, tumatak na sa isipan ko ang bawat nangyari at magpasa hanggang sa kasalukuyan ay may takot pa rin akong nararamdaman. Sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yon.